Yung mga hindi po naka-open camera, please open your camera po para man lang nakikita yung nagkagandahan at nagkakapogi ang mga mukha. Lalo-lalo na po sa mga aber po natin dyan na wala naman po halos ginagawa. Please open your camera po. Ayun oh, para ma-shoutout na rin po namin kayo. Okay? So open your camera po. Ayun. Ayun, thank you po sa mga nag-open camera. Ayan, 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 ayan. Ayun. Ayan, 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 ayan. Mga hihintayin ko kayo dito. So, ayun. Ayan, may mga nag-open camera na. Patay naman dyan kung nasaan kang bansa ngayon. Nakikinig or nasaan bansa. Nakaabot yung Zoom event natin. Patay naman dyan. Ayan, tap nyo dyan kung nasaan kayong bansa. Hihintayin ko kayo dito. Ayun, from Spain. Oh. Hello po, Tita Grace Bautista. Nandito po. Hello po. So, ayun, ay, from Saudi, ang dami, ang layo pala na naabot ng Zoom event natin, no? So, ayun, wala na rin naman po akong ito po, alam ko, yung magsasalita po sa atin dito, yung mag-speaker po sa atin dito, isa lang ang alam ko, ito po is dating OFW. Isa lang din naman po, OFW, di ba? Akalain mo isang OFW pero ginagawa tong negosyo. Gaano kaganda yung negosyo natin, di ba? So ayan, ito pong ipapakilala ko before lang naman siyang OFW from Middle East. Okay, pero right now ginagawa na po yung negosyo full time and yung resulta, 'di ba? Yun yung hinihintay natin, yung resulta niya dito is napakaganda. Okay, wala naman akong hindi ko na po ikut-ikutin pa, hindi ko na rin na magpapatagalin pa. Okay, hindi ko na rin papatagalin pa. Ito pong ipapakilala ko po sa inyo is very, very credible po ito. So, ayan, welcome ko po. Bigyan po natin ng virtual clap para kay Mentor Aiza Moico. Let's do this! Are you ready for a Ano ba yung spotlight? Ayan. Ano? Ayan. Hello po. Nakamute po kayo. Apsi. Sorry, sorry, sorry. Ulitin ko, akala ko okay na. Okay, okay. Hello, hello everyone sa lahat ng community ng Technocrat. Yan, magandang araw po sa lahat. Yun. So, di pala narinig yung mga sinabi ko. Sorry naman. Ayun, so bago ko magpakilala, ayan, so gusto ko lang po magpasalamat sa mentor na malupit na nag-imbita sa akin para magbahagi ng aking experience sa EC, no, sa negosyong ito. Thank you so much po, Mentor Jessica, dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na i-share yung experience at resulta ko dito sa negosyong pinasok ko. Okay. And yan, so I am Aisa po. And ito po yung journey ko po dito. Dati po akong empleyado, nag-OFW. Ayan, ngayon for good at full-time nang ginagawa itong negosyo dito po sa Rizal. Okay? So, I am from Bicol, from Libon, Albay. Sino po yung mga taga Bicol? Kaway-kaway. So, from Albay, high school graduate po. And isa lang naman sa nakapag-decide sa akin na mag-abroad is yung na-experience ko po dito, yung maging empleyado. Ayan. So, naging empleyado po ako ng maraming taon, promodizer, and naging service crew din po ng ilang years. Pero, diyan ko po na-experience yung tinatawag na halos walang natitira sa sinasahod. Ayun. So, walang natitira.
Asan na empleyado po, 400 pesos every day ang aking sinasahod na hindi ko alam kung paanong pagkasyahin. So, nung time na po ako isang empleyado, doon po ako nakapag-isip na sabi ko, kung ganito yung buhay ko, na sumasahod ako ng 400 pesos every day, ano na lang kaya ang mangyayari sa akin na kahit 500 pesos hindi ko kaya magpadala sa family ko. Tama po ba? So, doon ako nag-decide na mag-abroad. So, ayan naman po yung aking experience as OFW. Ako po'y tagaluto sa Saudi. So, isa po akong cook, no? So, nung ako po'y naging cook doon sa Saudi, doon ko po ito nakilalang opportunity. Bakit? Dahil nung ako po'y nasa abroad, dun ko po naranasan yung nakakulong ka lang sa apat na sulok ng bahay ng amo natin. Kung may mga OFW, I'm sure maraming OFW. Yan. So, Ramadan ngayon dyan, alam kong sobrang busy kayo. Tama ba? So, naranasan ko lang din yan nung ako'y nasa Saudi. So, 2 years po akong nagtrabaho dyan na akala ko nung ako'y nag-abroad, ay dun ko na makukuha yung lahat ng pangarap ko. Kasi sa pag-empleyado, sabi ko, walang nangyayari sa sinasahod ko. Tama? So, ang hirap ng sitwasyon kapag ka ikaw merong amo or boss. Bakit? Sila yung magdidikta ng buhay mo. Sila din magdidikta kung magkano yung sahod na ibibigay sa iyo buwan-buwan. Tama ba? At sila din yung magbibigay ng araw kung kailan ka dapat magpahinga o mamasyal kung gusto mo. Tama ba? So wala kang karapatan na mag-day off araw-araw o mag-leave man lang kung kailan mo gusto kapag meron kang amo. So na-experience ko po yan for 2 years as cook dun sa abroad na halos sobrang pagod at puyat pero halos resibo lang po yung naiipon. So I'm sure nakaka-relate po yung mga OFW yung tulad ko. So next is, ayan, so ito po yung aking experience. Lalabas po kami sa lungga namin doon kapag gusto lang ng amo namin ipasyal kami at least once a year, twice a year. So grabe, alam ko guys, sa lahat ng mga OFW na experience po yan. Minsan nga yung iba, hindi pinapalabas. Tama po ba? Bakit? Kasi tayo, pag OFW, minsan sa bahay lang talaga tayo, trabaho lang tayo ng trabaho. So, kailan tayo magdi-day off na OFW? Kapag nakapag vacation na o vacation or for good na. Tama? So, bakit? Kasi sa bansang Saudi po, sa Middle East, halos diyan po ay walang pahinga. Ang pahinga mo lang diyan is yung matutulog ka na. Yun lang, walang day off. So, next is, eto naman, okay, paano po ako na-involve sa online business dito sa ating empowered consumerism? So, na-share lang po ito sa akin ng kapatid ko from Bicol din, isa pong teacher. So, sabi niya sa akin, subukan mo kaya na mag-extra income. Yung pakitain mo yung pag-Facebook mo. So, ako naman po ay zero knowledge talaga po sa network marketing. Wala pa akong alam paano gawin ang online business. Kaya nagduda talaga at sabi ko, kaya ko ba yan? Hindi naman ako marunong ng online-online na yan. Ano ba yan gawin? Pero good news, buti na lang, na-share po ito sa akin ng kanya pong upline. So, binidyo call ako, in-explain sa akin kasi isa sa rason kung bakit po ako nag-abroad para po makapag-ipon ng pera para gawing negosyo o magnegosyo sa Pilipinas pagkatapos ng kontrata. So, in short, ako po yung nag-ibang bansa para makapag-savings, para po mag-ipon ng pang kapital. Pero that time po, sabi ko siguro malaki-laki yung kapital na kailanganin ko. Bakit? Traditional business kasi yung naiisip ko. Kaya nung time na na-share po sa akin itong online business, hindi ako nagdalawang isip. Pero isa lang ang nangyari. Isang malaking problema. Bakit? Gustong-gusto kong gawin ang online business that time nung na-share sa akin. Kaso nga lang wala po akong pangkapital. O, nakarelate po ba yung mga OFW? Kung meron pong hindi pa member or member na, alam kong isa yan sa naging problema nyo din nung time na na-share po sa inyo yung extra income sa online, walang pang-start. So, isa yan sa problema ko. Pero, nung time na po yun, ako po'y naniniwala, isa sa prinsipyo ko sa buhay, pag gustong gusto mo, marami po talagang paraan at gagawa ka ng paraan. So, paguhan lang po ako doon sa Saudi. Sabi ko sa mga kasama ko, kasi meron po akong 4 na kasamang Pinay doon. Sabi ko, try ko kayang mangutang sa amo ko mag-advance. Pero sabi nila, never kang papautangin ng amo natin kasi kami ngang matagal na, ikaw pa kaya. Pero sabi ko, hindi ko ito masusubukan o hindi ko malalaman kung ako ipapahiramin ba o bibigyan ng chance mag-advance kung hindi ko itatry. Tama po ba?
Pero that time, meron akong naisip. Nagkataon, nung time na yon is isa sa family ko nasa hospital. So doon ako nagkaroon ng pagkakataon na magdrama sa amo ko. Sabi ko, Madam, pahiramin mo ko ng isang buwang sahod ko, mag-advance po ako kasi emergency lang. So the time po pinahiram ako ng amo ko, nakastart agad ako sa negosyong to. And yan, nakikita niyo po yung picture ko, nasa kusina, mga katabi ko po dyan is mga gulay na hinihiwa ko. Katabi ko po yung laptop ko. Katabi ko po yung prospect list ko. At ganyan ko po sineryoso yung negosyo online. Bakit? Simple lang po yon. Ayoko po kasing malugi sa pinaghirapan kong sinimulan dito sa negosyo online. Kasi sabi ko, kung hindi ko to aaralin, kung hindi ko to siseryosohin, paano ako dito kikita? So ginawa ko po siya kahit sobrang busy, kahit na ako po sinusumbong na ng mga kasama ko sa amo ko na ayan, di na naman nagtatrabaho daw ako kasi puro na lang daw ako laptop, cellphone. Pero hindi nila alam, after ng work ko, ginagawa ko lang po itong part-time. So sinasabay ko siya habang nakasalang yung mga niluluto ko. Ayan, sa kusina. Ang good news naman po kasi, yung kusina po namin sa labas. So, kumbaga hindi ka ako nakikita ng amo ko. Kaya may time talaga nakakatago ako. Pero doon po sa kusina na yon, pinagsasabay ko po talagang i-work out ang negosyo online. Bakit? Napaka-portable. Kayang-kaya mong gawin, kayang-kaya mong isabay kahit na mayroon kang trabaho. Kumbaga sabi nga, kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. So, yan po, inaral ko yung negosyo hanggang sa ako po ay nag-decide after ng kontrata ko, 2 years lang po, sabi ko, kung nakita ko na sobrang daming OFW, so doon po ako na-inspired. Bakit? Marami po ako nakita sa online na mga OFW nagsisipag for good. Eh nakikita ko sa timeline ko, sabi ko, OFW sila nakapag for good, kumita. Sabi ko, ako din naman ay OFW. Sabi ko, kung nagawa nila, alam kong kayang-kaya ko din yan. So isa lang din po yung tinatak ko sa isip ko, susundin ko din yung sistemang ginawa ng mga nauna sa akin para magkaroon din ako ng resulta. And yan, nakapag for good po ako. And isa na din po ako sa nagtatransact ng multiple transaction worldwide, international, and nagkaroon po ako ng mga grupo po, Canada, New Zealand, Australia, Korea, Japan, and actually meron pa rin po sa iba't ibang bansa, even po, part po ng Africa. And nung nasa Pilipinas na po ako, next is nag-handle na din po ako ng hub. Okay, naging hub owner din po ako dito sa Rizal. Yan, and mga kabataan din pong mga onliner na tinuruan, tinulungan na kumita sa online na nakakatulong na din po sa family nila. Yan, so ganyan ko po siya. Yan po yung naging resulta sa akin nung time pong ako'y nag-for good na dito sa Pinas. And next is yes, so naka-attend na din po ng gala night sa team. So dati, syempre, never ko po yan na-experience na makasama mo, no, mamentoran ka ng mga kumikita na milyon-milyon sa ating community. So hindi ko po yan in-expect. Bakit? Ako po ay kumbaga, nakapalibot ako dati sa mga kasamahan kong OFW, empleyado na ang kinikita po ay minimum lang. Pero nung ako po'y nabilong sa ating community, dito ko po naranasan, kausapin mo personal yung mga kumikita ng milyon. Ayan. So, ganyan po kasarap. Bakit? Kung ano yung resulta nila, clear na clear sa'yo. Ano yung nag-aantay sa yung resulta the moment sineryoso mo to. Ayan. Next, and after po noon, ilang buwan lang po na nandito ako sa Pinas, ako po ay na-awardan ng Silver Executive Award and SE Prime ng ating company. Sobrang proud. Bakit? Ako po ay nag-aral ng elementary high school. Never ko po na-experience umakyat ng stage. Pero dito po, MOA Arena, grabe, libu-libong tao ang papalakpak sa'yo dahil na-achieve mo yung isang award sa company natin. Yan. So next, and ito naman, so dati, grabe, pinagkakasya ko yung napakaliit na sahod, pero dito po, na-experience po natin kitain yung 50,000 in just 1 month, and kitain din po dito yung 100,000, 6 figure in just 1 month, na kung sa abroad po, ilang buwan po na po itong pagtatrabahuan. Ang isa pang masaklap, bakit? Yung 20,000 na sahod ko sa abroad, may kasama na po yung sigaw ng amo, sura-sura ng amo, minsan, bukra-bukra yung sahod, grabe yung sakripisyo mo, pero paghirapan mo, grabe yung 20,000 na sahod. Pero dito po, sa ating community, sa ganda ng sistema ng ating community, dito po pinaparana sa atin na kayang kitain ng isang araw lang ang sinasahod sa abroad. 'Di ba? So, ganyan po siya. And next dito, nagkaroon ng mga grupo po ako dito na nagta-travel. Ayan, ang ating community. Sa aking under ng team ko po.
And nagpapasalamat ako kay Mentor Joseph Lim kasi simula umuwi ako po ay naka-enroll sa Project High at isa din po sa nag-guide sa buong team ko. Yan. So thank you so much. And next, ito pa po, isa sa pinakamagandang nangyari dahil isa din po ako sa naka-receive ng award na nahit ko po yung first million ko dito in 2 years time na full time ko na po siya dito po sa Pilipinas. So, sobrang saya. Bakit? Never ko pong na-experience na kumita ng 1 million, no? Kahit nga po sa pag-empleyado, ilang taon ko ba itong gugugulin para kitain to. Pero dito, in just short period of time, dahil sa ganda ng ating community ng sistema, pwede pong kitain ang million dito, ang first million ng mas mabilis. Tama po ba? And next, syempre, kung sa abroad, no? Araw-araw, Indomie ang kinakain. Kung sa abroad, naranasan ko, itlog Indomie na lang lagi. Everyday po yan. Totoo po yan. And na-experience po namin yung mga OFW. Nagtitiis na lang kami na ganyan ang aming pagkain. Pero dito sa Easy Community, dito sa Empowered Consumerism, ang ganda ng buhay na ibibigay sa'yo. Kasi the moment sineryoso mo to, dito pag nag-for good ka, kaya mong mamasyal anytime, kaya mong kainin kung ano man ang gusto mong kainin. Tama ba? Ayan, and next po, and another award is Gold Executive Award. Experience ko po dito. Ayan, and hindi lang po ako. Even po sa mga OFW yung kasama ko na nagtiwala sa akin na for good na din and mga kabataan na sila din naman po ngayon kumikita at na-awardan na din. And dito lang din po ako nagkaroon ng savings na malaki sa tulong ng sistema ng ating community. And dito na nagkaroon ng savings sa almost 200,000. O di ba? So dati wala, as in resibo lang. And nakapag-travel na din po dito local. Ayan. So, yan sa Tagaytay and sa Batangas and sa Boracay. So, yan po yung mga travels po natin na binigay lang po ng ating community. And good news, isa sa pinakamaganda is ngayon po nakakatulong na tayo sa maraming OFW na tulungan po silang kumita part-time at ang iba po nakapag for good na. At kasama ko na din pong ginagawa full-time ang negosyo dito sa Hub. And isa din po sa ginawang unang milyonaryo dito po sa pamilya namin dahil po sa ating community. 'Di ba? So thank you so much sa Alliance in Motion Global dahil dito ginawa po akong milyonaryo na pinakaunang milyonaryo sa buong family ko po. And ito po yung dream cars ko na ilalabas ko this year is yung Ford Everest. And syempre, sabi nga, kung mangarap ka lang din naman, lakihan mo na. So cars po ang pangarap ko dito and mga travels po international. So, sobrang excited ako kasi I'm sure mangyayari po yan kasi ako po'y naniniwala. Sabi nga dito, isa lang ang pinanghawakan ko nung ako po ay nag-start dito. Sabi po dito na the mind is everything. What you think, you become. So, isa lang din po ito sa pinanghawakan ko na lahat ng ito na dinideclare ko na mangyayari sa akin, mga cars, travels, resulta na gusto ko, 100% naniniwala po ako ibibigay sa akin sa right time. Tama po ba? Ayan, so yun lamang po guys. Maraming salamat po sa pagkakataon na to na nakapag-share. So kung nagawa ko na isang OFW na nagkaroon ng resulta, nakapag for good at ngayon na meron ng time and financial freedom, I'm sure ikaw na nanonood dito, kayang-kaya mo din to. Iyon. So yun lamang po and God bless po everyone. Ayun. Thank you so much po. Pa-type naman po para sa gratitude para kay Mentor Aiza. Pa-type naman po ng thank you so much po, Mentor, sa napaka-inspirational na kwento nyo or naging journey nyo dito sa community po natin. Pa-type naman po ng thank you so much po, Mentor. Ayan. Ayan, thank you so much po. Ayan. Ayan. Ayun ako ng ayan. So by the way, etong ipapakilala kong next, eto po, dahil dito, kaya na-achieve po ni Mentor Aiza Moico yung naging resulta niya, nakinig lang siya dito sa presentation na to, kaya ikaw dapat itong next na ipapakilala ko sa inyo, dapat all eyes, all ears kayo dito. Bakit? Kasi possible na kung ano nangyari sa kay Mentor Moico is mangyayari din sa inyo yon. So, patype naman dyan ng I am excited. Kung excited ka na ipakilala ko sa inyo yung next share natin or next speaker po natin. Patype naman dyan. Okay, hintayin ko kayo. So, ayan, patype naman po dyan ng I am excited. Kung excited ka na, makilala itong magsasalita sa atin. Okay? So, ayun, sigurado naman na excited ng lahat. Oo, so ito ipapakilala ko sa inyo. Ito lang naman is dati lang naman tong teacher by profession.
Pero bakit mas pinili niya ng negosyo? Or bakit mas pinili niya itong digital business? Kasi dito niya nakita or dito niya na-vision yung mga possible na mangyari sa kanya nung hindi pa, kumbaga, yung empleyado pa lang siya, yung mga hindi niya na-experience dito sa community natin is na-experience niya. Okay? Itong ipapakilala ko siya, dati lang naman po siyang teacher by profession, pero isa sa na-create ni Mentor Joe Siplim ng milyonarya dito sa community po natin. So walang iba, bigyan po natin ng virtual clap para kay Mentor Irene Madrona. Ayan, wala pong sound po. Nag-up si... Ayan. Okay na po ba, host? Napaka-pogi host. Malinaw naman yung boses Yes, ko. okay na po. Nagantay kasi ako ng music. Ayan. Thank you so much po sa ating napaka-pogi host, kay Coach Julius. Ayan. Kung naririnig po ako loud and clear para ma-check din natin, di ba? Kung yung 30 participants natin active and nakikinig talaga ng maayos, patype naman ng number 54. Sige, patype nga ng number 54 kung loud and clear and ready na. Ayan, thank you so much. Kami si Coach Lisa. Ayan, ang daming numbers yan. Thank you so much po. Ayan, ganda daw ng host. Ay, ganda ng speaker, di ba? Iba man talaga yung isa sa leader natin. Hello, Coach Axel and Coach Joni. Ayan. Alam kong busy kayo, pero di ba naandito po kayo lahat. Lalong-lalo na sa mga OFWs natin na may mga ginagawa, pero mas prefer di ba nila na mag-attend sa ating Zoom event ngayon. Ayan. Thank you so much po sa ating tech. Ayan, okay na po. Ayan, so bago po ang lahat, di ba, bago ako mag-proceed sa aking mga next slide, ayan, welcome po sa ating Zoom event. Ayan, Zoom event called Why Pursue Digital Business, Turning Ambition into Achievements. So, medyo madilim ako. Ayan, so syempre, sabi nga ng ating host, ito yung i-discuss ko kung paano ni Mentor Aiza Moyko na-achieve yung ganong result. 'Di ba? Nakaka-proud kasi isa din palang Bicolano. Ayan, Bicolano din pala si Mentor Aiza. Hello po sa inyo, Mentor Aiza. Napakalupit na sharing, 'di ba? Kaya sa mga OFWs na naandito ngayon, 'di ba, kung narinig niyo po yung resulta, 'di ba, resulta ni Mentor Aiza, 'di ba? Syempre kayo na din po yung next. Kasi nasa tamang opportunity, nasa tamang community po kayo ngayon. Okay? So, ayan, pakilala po ako. By the way po, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I am Coach Irene Madrona from Bicol din. Okay, mga Bicolano and Millionaires Club member, Gold Executive, Local and International Travel Qualifier. I have owner and part po ng Top 16 Technocrat. Ayan. So, yan po yung mga ilan sa mga achievements ko. Mamaya, habang nagpe-present po ako, makikita nyo, di ba, yung mga larawan, yung mga achievement, mga posters, di ba, ng mga awards natin. And next, ayan. So, syempre, since si Mentor Aiza, dating nag-empleyado po muna bago mag-OFW, ako po, naranasan ko na din pong maging empleyado, okay? Nasa 4 years, yun, nasa 4 years po ako empleyado. And nung 4 years po, di ba, buti na lang talaga, na-realize ko agad na kung gusto ko talagang kumita ng pera, dapat hindi ako nasa empleyado. Okay, dapat nasa isang negosyo ako. Kasi yun naman talaga, pag ma-observe mo, mas maraming pera, mas maraming time yung isang negosyante compare po sa isang empleyado. Pero, di ba, hindi ko naman po inaalo yung pag-iempleyado kasi dati din po ako empleyado. Kagaya po ng nasa larawan. So, natapos ko pong courses education. Syempre, naganap po ako ng trabaho na related po sa natapos kong course. So, naging teacher po tayo sa Batangas for almost 4 years. Yan po yung mga students ko and ito po yung mga co-teachers ko. So, kwento ko lang din po sa inyo nung nagtuturo ako. Ang monthly ko, inabot lang din po ng sabihin natin 20,000 to 25,000 pero kulang pa po siya. So, nagkakaroon po ako ng ng sideline, kumbaga nag-tutorials pa po ako para at least
yung sinasahod ko, madagdagan. Kasi from dun po sa sinasahod ko, wala po talaga legit. Okay, legit po talaga na walang natitira. Kasi since kahit single po tayo, wala tayong anak, wala tayong pamilya, yung parents po natin, sinusupport natin. Okay, so ganun po yung pagiging empleyado. And isa din po sa nakapag-relay sa akin, maaga din po akong nanawa sa routine. Okay, maaga ako nanawa sa routine na gigising, magpe-prepare, papasok sa work, babalik after ng work, babalik sa apartment, matutulog, kinabukasan, ganun pa rin po. Okay, ganun po yung routine ng pagiging empleyado. And I think kagaya din po ng mga OFW, same, halos same din naman po ng routine. Kaya maaga akong nanawa, di ba, naghanap ng magandang opportunity. Buti na lang talaga, na-meet ko itong digital biz community. Okay? And aside dyan sa pagiging empleyado, nag-shift po ako, di ba, sa pagiging isang negosyante, kagaya na ating sharer, di ba, malupit na sharer. Ayan. So, eto po. Kikita po ba tong slide, yung four quadrant? Ayan. So, nakikita ko naman. Ngayon, cash flow quadrant, isa po ito sa nakapag-push sa akin, 'di ba? Nakapagpa-realize na kung gusto mo talagang kumita ng pera, dapat hindi ka dito sa sa kabilang side. Okay? Explain ko muna, meron po tayong cash flow quadrant. Okay? Natin po siya sa apat. Yung E stands for employment, S naman self-employed, and B for business, I for investment. Tapos natin po siya sa dalawa. Meron po tayong tinatawag na left quadrant, okay, tsaka right quadrant. Ngayon, etong left quadrant na to, ang tawag po dito active income. Okay, pag sinabi active income, no work, no pay. Passive income naman sa kabila, 'di ba? Sa right side, no work with pay, 'di ba? Mas malupit ata yung nasa kabila. Okay? So, ibig sabihin, kapag empleyado ka, kapag tinamad ka, nagkaroon ka ng sakit, nag-travel ka, syempre, automatic, wala po siyang bayad. Okay? So, wala po siyang bayad. So, marating sa point na kailan ko kayo ma-experience magkaroon ng trabaho or pagkakaabalahan na kahit nagta-travel ka, di ba, kumikita ka ng pera. So, dito ko lang po siya na-experience sa negosyo. Sa negosyong ginagawa natin. Okay? Aside dyan, kung makikita nyo dito sa left na quadrant, sa employment and self-employed, meron po tayong tinatawag na poor side. Ibig sabihin, ito pong nasa kabila, poor side po siya. 95% po ng population is, sabi natin, di ba, pag titingnan natin sa population, i-observe natin, mas marami yung may hirap compare sa mayayaman. Okay? Mas marami yung empleyado compare sa mga negosyante. Kaya pala, di ba, ibig sabihin, dito sa poor side na to, karamihan sa kanila, mga empleyado. Ngayon, 95% po ng empleyado, ng mga self-employed, di ba, ng may hirap, okay, yung pinag-ati-atian po nilang yaman, yung natitirang 5%. So, imagine niyo marami kayong empleyado, tapos yung pag-atian nyo lang na, di ba, income or pera is 5% lang. So, kaya pala, okay, ngayon marirealize nyo, kaya pala, sobrang dami talaga ng may hirap dito sa Pinas. So kung gusto mo na magbawasan, di ba? Kung nasa employment ka, gusto mong bawasan yung mahirap, kailangan nating magnegosyo. Okay, dito naman sa passive income, sabi ko nga, no work with pay. Dati pinapangarap ko lang din siya ngayon, medyo, di ba, na-experience na natin siya na kahit nasa travel ka, na nagagala ka, 'di ba? Pumupunta ka sa iba't ibang lugar, darating yung point na meron papasok sa DTC mo, 'di ba? May papasok na income sa iyo. Ganun yung magandang buhay. Okay, gusto niyo din ba ng ganon? Okay, ngayon dito naman sa rich side, since na-discuss ko na yung nasa poor side, dito po sa rich side, di ba sabi kanina, 5% yung mayayaman or mga negosyante. Okay, ngayon, sa 5% na population sa, sabi natin Pinas muna, di ba? Sa Pinas kasi na-observe natin, 5% ng population sa Pinas is nasa negosyo. Okay, nasa negosyo. Ngayon, ang remaining po nun is 95%. Ngayon, yung 95% na yun, ganun po kalaki yung pinaghati-hatian ng mga 5% lang yan ng mga negosyante. Okay, kaya pala, 'di ba? Ngayon, marirealize nyo na kaya pala konti lang yung mayayaman kasi nasa negosyo sila. Ngayon, nagkaroon kayo ng idea, kaya wala naman pong masama, 'di ba, na ginagawa itong business na nasa empleyado po kayo. Pero kung kaya niyo paunti-untiin, 'di ba? Kung kaya niyo i-full time yung negosyo, mas maganda. Okay?
So, next dyan, ayan, ang pinakatanong, big question mark, why business or entrepreneurship? Bakit nga ba kailangan natin mag-negosyo? 'Di ba? Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Okay? So, kung kilala niyo si Manny Villar, okay, sabi ni Manny Villar, I think we could have grown faster in our citizens. Okay, pasensya niyo po, medyo ano lang ako, medyo paos, ayan. I think we could have grown faster if our citizens had been entrepreneurs. Ibig sabihin, etong Pilipinas, mas aasenso to. Okay, lalo-lalo sa mga attendees natin. Mas aasenso siya, mas mababawasan yung kahirapan pag nasa negosyo tayo. Aside dyan, sabi din dito ni Manny Villar, okay, lalong-lalo na sa mga OFW, di ba? Very good kasi marami tayong OFW ngayon. Lalong-lalo na sa mga OFW, ba't kailangan nyo magnegosyo? Okay, sinasabi ni Manny Villar na lalong-lalo na sa mga OFW, kailangan nyo pong mag-business kasi sabihin natin yung iba sa inyo kumikita ng 50,000, 200,000 kada buwan. Pero, di ba, legit, pag umuwi kayo dito, magiging back to zero agad kayo. Lalong-lalo na kapag nag-for good kayo agad na hindi kayo ready. Okay, ngayon, sinasabi dito na kailangan nyong magnegosyo kahit nandyan pa kayo sa ibang bansa. Mas maganda, meron na kayong opportunity, negosyo na sinisimulan kasi the moment na mag-for good kayo, okay, may sisimulan na kayo or may pagpapatuloy na kayo. Okay? And ito po, ano yung pinaka-surest way to get out of the rat race? Lalong-lalo na sa mga empleyado, estudyante. Sa estudyante, meron ding rat race, di ba? Yung gigising, mag-aaral, tapos matutulog, kinabukasan, ganun din. Kagaya sa amin na empleyado and mga OFW, ito yung rat race na gustong-gusto ko na makawala. Okay? Kung na-experience nyo man to, di ba? Shout out sa inyo. Ayan, ito po yung rat race. 'Di ba, kapag nagsweldo, bayad utang, bayad sa mga bills, gastos, may mga bibilhin, mga pagkain. Ngayon, 'di ba, pag sumahod ulit, ang next na naman na mangyayari niyan, mangungutang ka ulit kasi yung sahod mo, fix lang, 'di ba? Sakto-sakto lang. Kaya, yan po, ano kaya yung pinaka-surest way para makaalis sa rat race na ganyan? Okay? Ang pinaka-surest way, maging entrepreneur ka, maging negosyante ka. Ganun lang naman po kadali, 'di ba? Wag na nating pakukomplikaduhin kasi mabilis lang naman. Para makaalis ka sa rat race na ganyan, sa routine na ganyan, kailangan po nating mag-negosyo, kailangan natin magkaroon ng business. Okay? So, next po. Ayan, aside sa isa po pong surest way to get out of the rat race, okay, para mabawasan po or matutukan yung kahirapan dito sa Pinas, yun lang din naman po, kailangan din po natin mag-negosyo. And eto naman kay Manny Villar, sabi niya rin po dito, okay, sabi ni Manny Villar, many graduates, lipat lang natin para makita ako. Ayan, many graduates complain that it is difficult to get a job. Okay, to get a job these days, despite having a diploma. Okay, kagaya po sa akin, 'di ba? Kagaya din sa karamihan, marami po kayong kakilala na graduate na, okay, kahit anong mga batch pa yan, batch 2023, 2024, 2025, 'di ba? Yung mga batches na ganyan. Pero karamihan po sa kanila, 'di ba? Kapag tatanungin mo, karamihan sa kanila bakante pa. Wala pa pong trabaho. Okay? Kaya ang sinasuggest ulit ni Manny Villar, kung wala ka pang trabaho na nahanap, kailangan mo lang maganap ng magandang opportunity. And pinakamagandang opportunity is magnegosyo ka. Okay? Kasi the moment na nasa negosyo ka, kumita ka, ngayon, darating yung point na kahit ikaw mismo, marami ka ding matutulungan ng mga graduates na walang trabaho. So, ibig sabihin, ikaw din yung magiging isang solusyon, di ba, para sa kanila. And eto. Ayan. So, no work, no play, play tuloy. No work, no pay game plan to financial freedom. Ayan. Kung makikita nyo, di ba, meron tayong 2 years sa preparatory na nag-aaral tayo, 12 years sa grade school, di ba? Imagine niyo 12 years kang nasa grade school. 4 years naman sa college. So, kung i-sum up natin, nasa 18 years po, di ba, yung invest natin na time para lang sa studies natin. And sa money naman, di ba, kapag sa loob ng 18 years, sabihin natin 2 million yung money investment natin. Aside dyan, karamihan din sa atin. Mas malaki pa po, di ba, sa 2 million. Pero yan lang po estimated natin. Pero, ganyan kadaming time,
'di ba? Yung ininvest natin, ganyan kahabang time, 18 years, 2 million naman investment, tapos yung estimated na kikitain nyo lang po monthly is 20,000 per month. Okay, wala naman po masama since kaka-start ko pa lang 20,000 pero meron pa mga empleyado na consistent 20,000 lang. So, hanggang kailan ka kaya, 'di ba, makakabawi dun sa mga gastos, 'di ba, ng parents mo nung pinapaaral ka. So, kaya mas maganda nagkakaroon agad ka ng realization. Tama ba 'tong ginagawa ko? Okay, kaya kung sa tingin nyo hindi or kung mas may better pa na magiging solusyon dyan, dapat nagtitake action agad kayo. Okay? And ito naman sa abroad, maraming OFWs po, yung mga hindi nakakaipon sa atin. Marami ako nakakausap na ang sinasahod nila 80,000, 200,000 buwan-buwan. Pero kapag tinanong kung magkano yung savings, di ba? Legit na resibo lang daw. Pero meron naman mangilan-ngilan. Okay? So, ang ibig sabihin lang naman dito, habang nasa ibang bansa kayo, alam niyo naman, di ba, pwede niyong balikan, ba't kayo hindi nakakaipon? Kasi marami pong expenses. Ayan, si Coach Axel, di ba? Legit daw rin, hindi nakakaipon. So, since nasa ibang bansa yung mga OFW, maraming gastusin, di ba? Renta dun sa abroad, kasi yung iba, nagstay lang po doon. Kumbaga may mga rent sila sa foods, mga bayarin sa ibang bansa. And aside doon, syempre, yung family din nila dito sa Pinas, yun din yung iba pang pinagagastusan nila. Okay? So, kung titingnan nyo, kahit kumita ng 6 figures, wala pa rin pong naiiwan or naiipon, 'di ba? Doon sa sinasahod nila. Okay? Yan po yung reality. Tama ba? Ayan. So, ang tanong ulit, another big question. Big question mark sa bawat isa. Okay, will you sell your eyes for worth 1 million pesos? Okay, willing ka ba? Meron ba dito willing? Baka may willing dyan, di ba? Willing ka ba na ibenta yung mata mo? Dalawang mata kasi eyes to, di ba? Willing ka ba na ibenta yung dalawang mata mo sa halagang 1 million pesos? Sige, patype nga. Check natin sa mga attendees. Baka may willing dito or hindi willing. And wait natin yung mga comments. Ayan. And kung, ayun, kahit 2 million pa, hindi, di ba? No. Ayan. Ibig sabihin, karamihan sa atin, kung titingnan, pag kinuha na tayo ng mata, di ba? Parang katapusan na ng mundo. Ayan. Kasi napaka-importante po ng mata, di ba, sa isang tao. Pero, eto, 'di ba? Maraming nagsabi ng no. Siyempre, hindi, 'di ba? Pero most of us, hindi lang mata yung binibigay natin, kundi buong katawan, dignidad at pagkatao. Ibig sabihin, marami sa ating OFW na, 'di ba? Halos marami ako nakausap na konti lang yung oras ng pahinga nila. As in, bakbak talaga sa trabaho. So, ibig sabihin, ikaw hindi ka willing magbenta ng 1 million, pero yung katawan mo, di ba, bugbog sa trabaho, merong tinatawag na overtime, di ba? Overtime, tapos minsan yung bayad, DY na. Di ba? Merong mga ganon. So, dapat ma-realize nyo na yung mata ko nga, ayaw ko ibigay sa halagang 1 million, pero yung buong katawan ko, di ba, sa pagtatrabaho ko, ba, sa effort mo, binibigay natin. So, dapat magkaroon kayo ng dumating sa point na ma-realize nyo, bakit kaya, di ba? And ito, work and business, okay, negosyo and trabaho, pareho mo sila binibigyan ng time, money, okay, effort, gagalingan mo, sisipagan mong lahat para sa pag-asenso. Okay, gagawin mo lahat, 'di ba? Halos lahat naman sa atin, kahit nasa employment, nasa negosyo, same lang natin binibigay yung effort natin para mag-succeed tayo sa life. Ngayon, ayan, pag may trabaho ka, you will only survive. Okay, nakakabayad ka ng bill sa bahay. Okay, sapat lang sa panggasto sa family. Kung OFW ka, sapat lang na pangpadala sa Pinas, di ba? Mga remittances, papadala ka sa Pinas. So, sa trabaho, gagalingan mo din, okay, magsasacrifice ka din. Same lang din, makikisama ka sa mga workmates mo and sa amo mo, sisipagan mo, at pupuwanan mo din, at lalong-lalo na hindi din siya madali. Okay, halos same lang din. Kasi pag nasa trabaho ka, maraming kailangan mo kisama, dapat magaling ka makisama. Okay? Tapos yung effort, ibibigay mo talaga sa lahat-lahat. Ngayon, eto naman, yun yung sa pagiging empleyado. Ngayon, pag nagnegosyo ka,
Okay, malaki ang percentage na umasenso ka. Kasi yung business, 'di ba, kapag nasa negosyo ka, 100%, 70, 50 to 100% talaga na mag-succeed ka. Okay? Makakapag-ipon ka kasi kikita ka ng malaki. Okay? Pwede ka na makapag-for good kasi yung kinikita mo dito, eto na yung magiging savings mo katulad ng mga OFWs na natulungan namin. Okay? For example, kumikita ka ng 50 to 100,000, yung kinikita mo sa pagiging OFW or sa pagiging empleyado, pwede yun sa mga expenses mo, sa mga priorities mo. Tapos, the moment na nakapag-start ka dito, yung kinikita mo dito na pinagtutulungan nyo yung coach nyo, wag mo na lang siyang gagalawin para, di ba, at least meron kang savings the moment na makapag-for good ka. Okay? So, sa business, same lang din, gagalingan mo, magsasacrifice ka. Legit naman po yung sacrifice. Wala naman pong, di ba, yung word na sacrifice, kakibat na natin yan. Okay? Hindi din madali. Sisipagan mo din, tatrabahuin mo. Okay? Para lang mag-succeed. Ngayon, ayan. So, profits are better than wages. Okay, wages makes you a living, profits make you a fortune. Okay, ibig sabihin, sa pagiging empleyado, okay lang naman po siya. Kasi for survival din po. Makakatulong ka sa sarili mo, masusustain mo yung needs mo and sa family mo. Pero kung gusto mo talagang maging successful sa buhay, kailangan talaga na nasa negosyo ka. Okay, eto, lahat yun require one component to be possible. Okay, yan, time. Yung time po, napaka-importante. Kasi, ayan, bakit napaka-importante ng time? Kasi kung titingnan dito sa larawan na to, di ba, yung matanda na nasa larawan, yung word na sayang and full of regrets. Marami akong OFW, share ko lang din po sa inyo na nakakausap, 60 years old, di ba, pa 70 na, pero malalakas pa, nasa ibang bansa pa. Pero, ang lagi nila sinasabi, dapat, yung opportunity daw, tinry na nila matagal pa. Okay, pero yun nga lang, sa huli talaga yung pagsisisi, dapat kaya mas maganda sa mga medyo bata-bata pa dyan, okay? Tapos maaga na share ng ganitong opportunity, maganda ginagrab nyo agad. Kaya walang masama po sa pagtatry. 'Di ba? Hindi mo kasi malalaman kung para sa sa'yo yung isang opportunity kung never mo siya itatry. Okay? Baka sabihin nyo kasi, kung ginawa mo lang sana, 'di ba, dapat naging successful ka na. Pero kapag huli na talaga yung lahat, wala ka na magagawa. Dapat huwag kayo dumating sa point na ganito. Okay? And eto naman, 'di ba, larawan ng masaya. Okay? Masayang larawan, buti na lang, and grateful and fulfilled. Ibig sabihin, may mga tao na magsasabi na sa dulo na buti na lang tinry niya. Okay, buti na lang, nilakasan niya yung loob niya. Kahit maraming challenges, maraming anong tawag, discouragement na nangyayari bago siya mag-start ng negosyo or habang ginagawa yung negosyo, hindi niya pa rin yun tiningnan. Kumbaga, ang tiningnan niya, kapag ginawa niyo tong negosyo na to, siya lang yung magsasucceed dito and matutulungan niya yung family niya. Okay, ganito yung magagawa kapag yung time pinahalagahan niyo. Okay, kapag yung time na nasyaran kayo ng opportunity, ginrab niyo agad. Okay? Ayan. So, passive income will give you the ability to save time in the future. Sabi nga, 'di ba, kanina, kung naalala niyo sa right quadrant, 'di ba, na andun yung passive income, na no work, no pay. Okay, doon pa lang, kapag ngayon pa lang, na-experience nyo na yun, makakasave na po kayo ng time. 'Di ba? Kapag naging successful ka ng mas bata ka, ma-experience mo lahat, 'di ba? Ma-enjoy mo lahat. 'Di ba kasi na naging successful ka, medyo may age ka na. Yes, may pera na papasok sa iyo. Pero yung mga hindi mo nagawa, hindi mo na siya magagawa since yun nga, 'di ba? Nasa anong age ka na din, nasa senior, mga ganon. So, napaka-importante talaga ng time. And lalong-lalo na kapag kasama mo pa yung family members mo, mga parents mo, mas maganda, magkaroon ka agad ng passive income para hindi lang yung sarili mo yung na-enjoy mo, kundi nabibigyan mo din yung mga gusto ng family mo. Okay, ayan. Habang patagal ng patagal, paubusan din yung boses ko. Ayan, so income generating years. Ito naman po yung prime years. Okay, sa 25 to 65 years old. Ito, dito tayo sa middle. So, ibig sabihin, yung prime years na yan po yung kagaya natin. Ito yung mga malalakas tayo. Ito yung edad na malalakas tayo,
na nagtatrabaho tayo. So, two-third po ito ng life natin. Mas maganda, sa age na ganyan, okay, dapat ginugugol na po natin yung time natin, 'di ba, sa negosyo or para din sa future natin. Kasi napaka-importante na baka after niyan dito, after ng income generating years, saka ka palang magsisipag. 'Di ba? Baka huli na din yung lahat. Kaya mas maganda, ngayon pa lang, mas malakas ka, may trabaho ka, na ma-maximize mo yung time mo, 'di ba? Yung lakas mo, yung income mo para sa tamang opportunity. Okay? Next dito, did you know at age 65? Okay? Sa age na 65, marami pong 85% are broke, 8% still nagtatrabaho. Okay? Yung 6% are well-to-do, and only po 2% are wealthy. Okay? Ganun po yung percentage. 2% lang po yung nasa wealthy na side. Okay? The solution is to build a business that will produce passive cash flow. Kagaya po ng passive income na sinasabi natin. Okay, ngayon, eto po kung nakikita nyo, meron po ditong traditional business na pwede ka pong kumita ng 100,000 or more than that, six figures income monthly. Pero, eto po yung kailangan mong i-ready. Dapat meron kang ganitong pera. Meron ka dapat na pag mag-start ka ng restaurant, dapat meron kang 2 million. Laundry, okay, meron kang 1.5. Grocery, meron kang 1 million. Coffee shop, meron kang 1 million. Okay, ngayon, aside doon, ito pa kasi yung kailangan mo i-consider. Dapat alam mo, 'di ba, yung location, anong brand, yung mga suppliers, employees, accounting, business permit, ito din yung kailangan i-consider. Marami-rami. Okay? Operational expenses and advertising. Okay, ngayon, aside po dun sa ano, okay, ayun, ba nag-top up kasi. Ayan, ibig sabihin, dito sa competition naman, ang sabihin ko na lang na example, yung pag-start ng sari-sari store. For example, yung kapitbahay mo, 'di ba? Si Aling Nena nag-open ng sari-sari store. Ngayon, after niyan, pag nakita ng mga kapitbahay, ng mga kakilala mo na medyo bumebenta, 'di ba, kumikita ka, ang next niyan, 'di ba, kinabukasan marami na kayo. Marami na sila. So, ganun po no, yung nature ng Pinoy na kapag may nakita na medyo trend, 'di ba, kumikita, patok sa mga mamamayan, sa barangay nyo, automatic gagayahin po yan. So, ngayon, aside dyan, okay, di ba, meron ng competition sa barangay nyo. Ngayon, ito yung mas malupit. Kasi sa traditional business, yung isang malaking company like Isano, Pure Gold, Robinsons, and SM, di ba, nagpunta po sila ng malaking mall, di ba, malaki, sabi natin, malapit din sa mga sari-sari store. Punta sila ng malaking mall. Ngayon, yung mall na yun, naandun na po lahat. Yung mga pwede mong bilhin sa tindahan, sa mga sari-sari store, naandyan na po lahat. Okay, kahit nga pagkain na andyan na din. So, ibig sabihin, kung isa kang, di ba, buyer, bibili ka, syempre, mas pipiliin mo doon sa mall. Kasi bibili ka, di ba, hindi ka na mainitan. Lahat ng kailangan mo, given na doon sa mall. So, yun yung yun yung competition once na nasa traditional business ka. Ngayon, sa franchise naman, eto, kapag gusto mo mag-put up ng Mang Inasal, kailangan mo na po ng 12 million, okay? 7-Eleven, 2 million. Jollibee, 40 million. Ganun po kalalaki. Ba, pero kung meron ka namang ganyang amount, why not, di ba? Kasi lalong-lalo na kung gusto mo talaga. Ngayon, ayan, kung kilala niyo si Donald Trump and Robert Kiyosaki, okay? They published a book recommending network marketing as a powerful, reliable business. Ibig sabihin, kahit sila pala, ang inintroduce sa atin, kailangan din natin mag-network marketing. Okay, ganun po ka-powerful yung network marketing. Napaka-lupet, di ba, ng negosyo na meron tayo. Ngayon, aside po dun sa dalawa, okay, eto kay Richard, Richard Branson. Okay, so sabi din niya dito, ayun. So I am tremendous believer in network marketing. So ibig sabihin, kahit siya pala, 'di ba, believer din ng network marketing. So I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20, okay, or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world. Ibig sabihin, 'di ba, kahit malalaking tao, kilalang tao,
ang in-introduce sa atin, 'di ba? Mas maganda talaga na nasa network marketing. Ngayon, eto po, share lang din po namin sa inyo yung mga malulupit na mentor namin. Ayan, Mentor Jerwin Peralta and Mentor Jessica May Peralta Rosal. Kinita nila last 2023 income, 'di ba? Nasa 5 million. So, kung titingnan natin, dati po kasi silang OFW. Silang dalawa po mismo na magkapatid. Kung pinagpatuloy nila yung pagiging OFW nila, di ba? Hanggang kailan kaya, ilang years pa kaya sila mag-iipon para kumita ng ganitong income. Okay, ngayon, since I think ngayong 2024, di ba, mas nadoble pa, ngayong first quarter ng 2025, mas nadoble pa po yung kinikita nila. Okay? Ganyan po, kalulupit yung mentor namin. So, ang nasave po nila dyan, time, di ba? Kaya lalong-lalo na sa mga OFW dito, kung gusto nyo din po kitain yung ganyan, di ba? Mga dating OFW na ginagawang full-time, mas maganda, mag-start kayo agad sa community natin. Okay? Ang next, ayan, gusto ko lang ng simpleng buhay. Okay, ngayon, we are offering you life with options. So, etong opportunity na to, pwedeng ikaw yung lumapit, di ba? Paano gawin yung negosyo. Okay, pwedeng may mga nakakausap ka na ngayon. So, etong opportunity na to, since, di ba, may nakapag-share na malapit na mentor, si Mentor Aiza, tapos, na-discuss ko din, bakit kailangan, di ba, magnegosyo. Ngayon, it's up to you na lang kung ano yung magiging decision mo. Pero ang mas prefer namin, itry mo lang yung ganitong negosyo. Kasi for sure, kung ano yung na-achieve ng mga mentors, kung ano yung achieve namin, yun din po yung papupuntahan mo. Okay? Ayan. So, share ko lang din po ng mabilisan. Ito po yung mga achievements ko na hindi ko naman po masyadong ini before, pero since nagsisipag tayo, nare-recognize po tayo sa buong community. And ito po, last year, di ba, na-result natin. Hindi ko pa po nasama yung ngayon pong result, ngayong 2025. Ito po, Millionaires Club member, isa po tayo sa kumita na din po ng first million, di ba? And paparami pa po yung millions na paparating sa atin, di ba? Waiting na po sa maraming millions, di ba? Millions to come. So, yan po yung mga Millionaires Club member, mga OFWs, estudyante, empleyado na kasama ko, di ba? Kasama ko na awardees. And ito po na nasa gitna, Mentor Jerwin Peralta. Meron din kami yung picture ni Mentor Jess, di ba? Yan po yung mga mentor na nag-guide sa akin and sa aming lahat. And ito din po yung travel namin last year sa Hong Kong and Macau. So, biruin mo yon, di ba? Ginagawang negosyo, kumikita ka, nakakapag-travel ka pa. Okay, so ito po yung last slide. I think ito na yung last slide. Okay, you just made the best financial decision in your life. So, I think marami kayong natutunan, di ba? Ayan, so kung maraming natutunan, patype naman ang number 31 bago natin ibalik sa ating napaka-poging host. Patype ng number 31. Ay, natay ko mag-type. Ayun, kay Mia Amor, kay Jopper. Ayan, thank you so much po sa lahat ng attendees. Ayan, ibabalik ko na po ang ating spotlight sa ating napaka-pogi, di ba? At napakagaling na host, kay Coach Julius. Ayan. Hello everyone. Gising pa ba ang lahat? Patype naman ng gising pa ba ang lahat? Patype naman ng number 31 ulit. Patype naman ng 31 kung gising pa yung lahat. Ayun, mukhang gising pa nga. Madami pa nagtatype eh. So ayun, thank you very much po, Mentor